Ephesians chapter 5 verse 1, ang sabi po dito mga kapatid, kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Ang chapter 5 po mga kapatid, mga kaibigan ay nag-uumpisa sa concluding remark na therefore or concluding term. May mga times na ginamit ni Paul itong word na ito na therefore in order to introduce a new section. But in this case, most of the time mga kapatid ay ginagamit ni Paul itong discourse marker na ito upang ikonektar sa naunang passage. And I believe that this is the case of Ephesians chapter 5 verse 1. Konektado po ito sa nakatala sa verse 42 ng chapter 4 na nagsasabing, at maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ang pinaka-focus ni Apostle Paul dito ay ang kapatawaran. Kinakailangan na pagsikapan natin na gayahin ang ating Panginoong Hesukristo. Nakita na natin ito sa mga pinagbubulay-bulayan natin nung nakaraang mga linggo. Pinatawad tayo ng Diyos at patuloy na nagpapatawad ang Panginoon sa atin, and therefore gayahin po natin ang ating Diyos. Mark chapter 11 verse 25 hanggang sa 26. Mark chapter 11 verse 25 and 26. Ang sabi po dito, kapag kayo'y nakatayo na nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang patawarin kayo ng inyong mga kasalanan, sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Ngunit kung hindi kayo magpapatawad, hindi rin kayo patatawarin sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. At ang better interpretation po talaga nito is that if we do not forgive the trespasses of others, that shows that you have not received forgiveness from the Lord. Because those who have received forgiveness from the Lord will really have the heart to forgive others. So our God is the standard. Matthew chapter 5 verse 43 hanggang sa verse 48. Please turn there. Matthew chapter 5 verse 43 hanggang sa 48. Ang sabi po dito, narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo, upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti, at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Sapagkat kung umiibig kayo sa mga umiibig lamang sa inyo, anong gantimpala meron kayo? Hindi ba gayon din ang ginagawa maging ng mga maniningil ng buwis? At kung mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, anong ginagawa ninyo na higit kaysa iba? Hindi ba't kahit ang mga hintil ay gayon din ang ginagawa? Kaya't kayo nga'y maging sakdal, gaya ng inyong Ama sa langit na sakdal. So, hindi po ang paggawa ng mabuti kahit sa ating mga kaaway ang nagpapakwalify sa atin upang maging mga anak tayo ng Diyos. That's not what it means. But it simply means na kung ginagawa natin na iniibig natin ang ating kaaway at gawa natin ng mabuti ang gumagawa sa atin ng masama, it only shows and it only demonstrates that we are indeed children of our Heavenly Father. We reflect the image of the Father. Ito po yung punto ng ating Panginoong Hesukristo. We should reflect the image of our Heavenly Father. At ang Diyos ang standard po natin. You must be perfect as your Heavenly Father is perfect. At inulit po ito ni Peter sa 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16. Please turn there. Unang Pedro kapitulo 1 versikulo 15 and 16. Ang sabi po dito, sa halip yamang banal ang sa inyo'y tumawag, maging banal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay, sapagkat nasusulat, kayo'y maging banal sapagkat ako'y banal. Now, meron pong 5 bahagi ang ating pagbubulay-bulayan ngayong gabi. At huwag kayong mag-alala dahil hindi naman po ito ganito kahaba, but there are 5 points
na kailangan po nating makita at naway tulungan po tayo ng ating Panginoon sa ating pagpapatuloy. Dumako po tayo sa unang punto. The importance of understanding who God is. Mahalaga talaga na maunawaan natin kung sino ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Well, kaibigan, pwede naman na i-take mo ang posisyon na kadalasang tinatahak po ng mga tao, majority dito sa mundo. Tinatanggi nilang kilalanin ang significance ng Diyos sa kanilang buhay. Ini-ignore nila ang ating Panginoon. And if ever nakikinig sila sa ating Diyos, ang kanilang pagtingin sa Diyos is that parang katulad lang ng ibang tao. Perhaps Jesus Christ is a great man, but still He is a man. Ito yung mga humanist sa ating lipunan ngayon na itinuturing nila ang Diyos na parang tao lamang or slightly better than they are. And so to suggest na gayahin natin ang Diyos, hindi big deal para sa kanila sapagkat ang Diyos ay parang slightly better than they are lamang. Pero kung nakita natin ang ating Diyos ay dakila, hindi po masukat ang kanyang kadakilaan, ang kanyang kabanalan, makita natin na infinite ang perfection ng ating Panginoon. Ang kanyang kaluwalhatian ay hindi po natin maarok, mga kapatid, kung ating nakikita at ating naunawaan kung sino talaga ang Diyos. Then, itong sinasabi ni Paul sa ating teksto that we have to imitate God, this is really a startling statement. Nakakalito po ito, nakakapagtaka po ito na statement. Papaano ba natin magagaya ang Diyos na banal habang tayo ay makasalanan? And yet malinaw po na imperative po ang ginamit ni Pablo na verb dito. Gayahin natin ang Diyos. So here is a command. Pero ang tanong dito, mga kapatid, mga kaibigan, papaano po natin gayahin ang Diyos na hindi nga natin maunawaan ng lubusan ang Diyos? Hindi nga natin siya makontain sa ating utak. Please turn to Isaiah chapter 46 verse 9. So, it appears na parang impossible naman itong utos na ito ni Apostle Paul na gayahin natin ang Diyos. Di ba? Ito ang malinaw na nasa teksto po natin. Kaya kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. But how can we imitate God na hindi nga natin lubusang nauunawaan? Isaiah 46 verse 9, inyong alalahanin ang mga dating bagay ng una, sapagkat ako'y Diyos at walang iba. Ako'y Diyos at walang gaya ko. In other words, it's really impossible to imitate God fully. Pakinggan po natin ang chapter 2 ng ating Confession of Faith of God and of the Holy Trinity. What is God? Ang sabi po dito, the Lord our God is but one only, living and true God, whose subsistence is in and of himself, infinite in being and perfection, whose essence cannot be comprehended by any but himself, a most pure spirit, invisible, without body, parts, or passions, who only hath immortality, dwelling in the light, which no man can approach unto, who is immutable, immense, eternal, incomprehensible, almighty, every way infinite, most holy, most wise, most free, most absolute. Well, itong salitang imitate, ginamit din ito ni Pablo sa kanyang mga followers or nagbabasa ng kanyang liham. Di ba sabi ni Paul, imitate me as I imitate Christ. So hinihimok ni Paul ang mga taga-Korinto na gayahin siya. But here in our passage, ay talagang ang Diyos daw ang ating i-imitate. Please turn to 1 Corinthians chapter 4, verse 15 and 16. 1 Corinthians chapter 4, verse 15 and 16. Ang sabi po dito, sapagkat bagaman nagkaroon kayo ng 10,000 mga guro kay Kristo, ay wala naman kayong maraming mga ama, sapagkat kay Kristo Jesus ay ipinanganak ko kayo sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Kaya hinihimok ko kayo na tumulad sa akin. It's the same word, imitate me. 1 Corinthians chapter 11 verse 1, please turn there.
1 Corinthians 11 verse 1, maging tulad kayo sa akin, gaya ko kay Kristo. At inulit na naman ni Paul ito sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 and 6. Ang sabi po dito, 1 Thessalonians chapter 1, verse 5 and 6, sapagkat ang aming ebanghelyo ay hindi dumating sa inyo sa salita lamang, kundi sa kapangyarihan din at sa Espiritu Santo at sa lubos na pagtitiwala, kung paanong nalalaman ninyo kung anong pagkatao ang aming pinatunayan sa inyo alang-alang sa inyo. At kayo'y naging tagatulad sa amin at sa Panginoon, na inyong tinanggap ang salita sa matinding kapighatian na may kagalakan ng Espiritu Santo. So, Paul admonished his readers to imitate him. Totoo naman talaga na karapat-dapat si Pablo na gayahin, pero mga kapatid, tao pa rin siya. At si Paul ay nag-struggle ng parihong struggles na nararanasan po ng bawat isa sa atin. Pero dito sa ating teksto ay talagang hinihimok tayo na gayahin po natin ang Diyos. Maging katulad tayo sa ating Diyos. Pero sino ba ang Diyos? Hindi natin masukat ang kaniyang kabanalan. Hindi natin masukat ang kaniyang attributes. Isaiah chapter 55 verse 8 and 9. Isaiah 55 verse 8 and 9. Ang sabi po dito, sapagkat ang aking mga pag-iisip ay hindi ninyo mga pag-iisip, ni ang inyong mga pamamaraan ay aking mga pamamaraan, sabi ng Panginoon, sapagkat kung paanong ang langit ay higit na mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa inyong mga pamamaraan, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Di ba? Hindi talaga natin magaya ang ating Diyos. It is impossible for us to imitate Him. Numbers chapter 23 verse 19. Numbers chapter 23 verse 19. Ang sabi dito, ang Diyos ay hindi tao na magsisinungaling, ni anak ng tao na magsisisi. Sinabi ba niya at hindi niya gagawin? O sinalita ba niya at hindi niya tutuparin? Sinong makakagaya nito? Who can be likened unto God? 1 Samuel chapter 15 verse 29. 1 Samuel chapter 15 verse 29. Ang sabi po dito, gayon din ang kaluwalhatian ng Israel ay hindi magsisinungaling o magbabago ng isipan, sapagkat siya ay hindi isang tao na dapat niyang baguhin ang kaniyang isipan. At sa totoo lang, kung masilayan natin, kung matingnan natin ang divine perfections ng ating Panginoon, na i-expose at the same time ang ating karumihan. Yun po ang nangyari kay Peter. The first time na nakita ni Pedro ang ating Panginoong Jesus, sinabi niya kay Jesus, lumayo ka sa akin, Panginoon, sapagkat ako'y makasalanan. Luke chapter 5 verse 8. Please turn there. So, Peter saw the glory of Jesus Christ, but at the same time, he was made conscious and aware of his vileness. Ang sabi po dito, ngunit nang makita ito ni Simon Pedro, lumuhod siya sa paanan ni Jesus na nagsasabi, lumayo ka sa akin, sapagkat ako'y taong makasalanan. O Panginoon, all of the sudden, Peter felt his unworthiness in the sight of God, his vileness. Normal reaction ito sa mga tao na binigyan ng pagkakataon na makita ang kaluwalhatian ng Diyos. Ito rin ang naramdaman ni Isaiah. Isaiah chapter 6 verse 5. Please turn there. Isaiah chapter 6 verse 5. Ang sabi po dito, nang magkagayoy sinabi ko, kahabag-habag ako. Ako'y napahamak sapagkat ako'y lalaking may maruruming labi. At ako'y naninirahan sa gitna ng bayan na may maruruming labi, sapagkat nakita ng aking mga mata ang hari, ang Panginoon ng mga hukbo. So, ang reaction ni Isaiah is, woe am I, because I saw the King of Kings, ang Panginoon ng mga hukbo. And yet, mga kapatid, mga kaibigan, habang ang ating Panginoon ay hindi po masukat ang kaniyang kadakilaan, tayo ay binigyang utos na gayahin siya, tularan siya. We are being commanded to be like Him. Yung imitation sa ating panahon ngayon, ano yan eh, negative yan. Imitation lang yan. 'Di ba? Sino ba ang may gusto ng imitation leather? Ako, okay lang. Kasi nga,
Mahilig naman tayo sa hindi original or ukay-ukay. Yung imitation ng avocado flavor, avocado powder, it's not the real thing. Ang Swiss knife imitation na made in China, it's not the real thing, mga kapatid. But that's not the meaning of the word imitation here. Hindi po sinasabi ni Pablo na magiging cheap imitation po tayo. The standard remains the same. Kailangang magsumikap tayo na maging katulad sa Diyos, maging katulad sa ating Panginoon. Now, ang tanong dito, ini-expect ba talaga ng Diyos mula sa atin ang imposibleng bagay? The answer is yes. Because the command of God is very clear. Therefore, you are to be perfect as your heavenly Father is perfect. Yung sinabi ni Peter kanina, but like the Holy One who called you, be holy yourselves also in all your behavior, because it is written, you shall be holy, for I am holy. And this leads us to a very big problem, because there is only one conclusion. Imposible talaga na magaya natin ang ating Diyos. Kinakailangang maunawaan po natin na meron pong aspeto ng katangian ng Diyos na imposibleng i-imitate. Ang tawag ng mga theologians nito ay incommunicable attributes of God. Ang ibig sabihin ng attributes is yung katangian ng Diyos. Incommunicable. Remember, ang ating Panginoon ay iisa. Hindi po siya na-divide into many parts na love plus mercy plus justice plus parang a portion of many attributes. Kung ipag-combine yung lahat equals God. No. Ang Diyos ay buo. God is love. God is also mercy. Hindi yung tipong pinagdugtong-dugtong yung mga attributes na yun, pinag-add, addition equals God. But God is love. God is mercy. Hindi po siya nahahati into several parts. Ang tawag ng mga theologians dyan is the simplicity of God. Ang attributes ng ating Panginoon ay identical sa kung sino talaga siya. It is right for us to say that God is love. It is also right for us to say that God is justice. God is mercy. He is complete. He is not composed of various parts. Itong qualities na ito na binabanggit natin, hindi ito tipong i-addition equals the being of God. No. That means ang pag-ibig ng Diyos ay ang kaniyang katangian. God is love. Hindi lang merong pag-ibig ang Diyos ay pag-ibig. God is holy. Hindi lang holy ang Diyos, kundi siya mismo ang holiness. It is His being. Hindi lang merciful ang ating Panginoon. God is mercy. God is mercy. Ang attributes ng ating Diyos ang nagdi-describe sa kanyang being. And all of those attributes equally describe God for who He is. At hindi po sila nagka-conflict. Hindi sila nagkakasalungat sa isa't isa. Love and justice can never be opposites. Hindi po ito conflict. God is love. God is justice. And God's being is infinite. He is ultimate. Hindi po natin masasabing potentially ang Diyos ay magiging ganito. No! God is not becoming. He is. Yun talaga yung tense ng ating Panginoon. I am. I am the great I am. I am what I am. And in other words, ito yung incommunicable attribute. Hindi po natin ito ma-share. It's exclusively God's. These attributes are incommunicable. They cannot be communicated to us. God is self-existent. Hindi naman tayo self-existent. We were created. Ang Diyos ay merong being sa kanyang sarili. Walang origin ang ating Panginoon. He is. At ang Diyos ay hindi nangangailangan ng kahit anuman because God is self-sufficient. In other words, wala talagang kahit maliit na bagay na kailangan ang Diyos. And so do not ever think, my dear brother or sister, that God needs you. At kung mawala ka, parang magpapanik ang ating Diyos at magsasabing, ha? Ano nang mangyayari sa church ko sa Dasmariñas?
Kung mawala ng deacon or mawala ng pastor, ano nang mangyayari sa aking gawain? No, 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 no. Kung ikaw ay kukunin ng Panginoon, God can raise up another. God can raise up another. It is by His grace alone na tayo ay binigyan ng pagkakataon na makapaglingkod sa Kanya. But do not think of yourself as somebody. Let us not think of ourselves as somebody because we are replaceable. If it pleases God to replace us, He will do it. Walang imposible sa Kanya. So Herald of Grace, Covenant Bible Church of Cavite, it's not in the hands of Pastor Jeremiah. It's in the hands of God. And if God be pleased to take the pastor away, hindi nagpapanik ang Panginoon. God can raise up another. We are replaceable. And God has the power to replace us. God has the power to terminate our ministries on earth, our service on earth. He has the power to terminate what we are doing by death. And right after death is judgment. And this truth, mga kapatid, mga kaibigan, should humble us down. Now, meron pong ibang aspect ng perfection ng ating Panginoon or merong ibang aspect ng katangian ng Diyos na communicable. Merong mga hindi communicable, meron ding communicable. And in this sense, maaari po siya nating gayahin. God is love. At tinatawag po tayo sa salita ng Diyos na gayahin natin ang pag-ibig ng ating Panginoon. Love one another as I have loved you. In other words, we are to imitate His love. Hindi ibig sabihin na ma-imitate natin ang ating Panginoon perfectly. Ang divine perfection ng ating Diyos ay hindi po masukat. God is love. But we are called to live in love according to the standard of God. Alam natin na hindi tayo makaka-perfect niyan. But at least our standard is the love of God. May mga aspeto pa ng ating Panginoon na maari po nating ma-imitate because they are ordained by God to be communicable to us. Justice. Kaya nga ating mga korte, ang ating paghatol sa mga bagay-bagay ay naaayon sa justice. Mercy, compassion. We are created in the image of God. Meron tayong compassion din sa ating puso. Meron tayong goodness in the superficial use of the term, because in the spiritual use of the term, there is no one good, no, not even one. Ang Diyos lang ang mabuti. But goodness towards our fellow men, we are able to perform it because God communicated it to us. Forgiveness, patience, pity, wisdom, holiness. Hindi po nagpipretend ang ating Panginoon na imposible naman talaga nating magaya siya. Hindi nagpipretend ang ating Panginoon na nagaya natin because that is really impossible. Pero ang sinasabi po ng salita ng Panginoon is that we were created in the image of God. And because we were created in the image of God, we are called to reflect His glory. At isang aspect ng katangian ng Diyos na kinommunicate niya sa atin is itong holiness. Sapagkat nandito ang banal na Espiritu na nanahan sa atin and He is the Spirit of holiness. At ang banal na Espiritu ay patuloy na kumikilos sa atin to will and to do according to His pleasure, to work out our salvation with fear and trembling. Niligtas tayo ng Diyos upang maging banal. And therefore, holiness is one of God's attributes na pinili niya na ma-communicate sa atin, mabahagi po sa atin. Ephesians chapter 1 verse 3 and 4. Sabi po dito, Ephesians chapter 1 verse 3 and 4, purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpapala sa atin kay Kristo ng bawat pagpapalang espiritual sa sangkalangitan. Ayon sa pagkapili niya sa atin sa Kanya bago itinatag ang sanlibutan, upang tayo'y maging banal. Take note of this. Upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig.
And because holiness is one of God's communicable character, merong utos ang ating Diyos na tayo ay maging banal. As God's people, inaasahan ng Diyos na tayo ay maging banal. And God demands na tayo ay maging banal. Ang mga Christians ay niligtas ng Diyos unto holiness. Binasa na natin kanina ang Ephesians chapter 1, verse 3 and 4. Ephesians 5:27. Anong sabi po dito? Ephesians 5:27. This is really Christ's purpose for His church. Ang sabi po dito, upang kaniyang maiharap sa kaniyang sarili ang isang maluwalhating iglesia na walang batik o kulubot o anumang gayong bagay, kundi siya ay maging banal at walang dungis. At dito po pumapasok ang pagkakaiba ng mananampalataya sa hindi mananampalataya. In fact, ang mundo natin ay nahahati lamang sa dalawa. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Kaharian ni Satanas or kaharian ni Kristo. The motives are different. When we do good works to other people, our motive is to glorify God. And when we do good works to the brethren in the church, ang motive pa rin natin ay ang kaluwalhatian ng ating Diyos. Kaya nga ang sabi po dito sa Ephesians 4:1, matapos pinaliwanag ni Paul ang doctrine, ang sabi ni Paul, kaya't ako na bilanggo sa Panginoon ay nagsusumamo sa inyo na kayo'y lumakad ng nararapat sa pagkatawag na sa inyo ay itinawag. So iba ang lakad ng mga unbelievers, iba ang lakad ng mga believers. Ephesians chapter 4 verse 22 hanggang sa 24. Natalakay na po natin ito. Ang sabi po dito, alisin ninyo ang dating paraan ng inyong pamumuhay, ang dating pagkatao na pinasama sa pamamagitan ng mapandayang pagnanasa, at magbago sa espiritu ng inyong pag-iisip at kayo'y magbihis ng bagong pagkatao na nilalang ayon sa wangis ng Diyos sa katuwiran at kabanalan ng katotohanan. At bilang mga tao ng Diyos, tayo ay ibinukod niya mula sa mundo upang maging banal. We are called the saints of God. At dahil tayo ang mga banal ng Diyos, nananahan ang banal na Espiritu sa atin. Sa Old Testament, saan po nanahan ang Panginoon? Sa loob ng templo. God met the people of Israel at the temple. 1 Kings chapter 8 verse 10 to 13. Nasabi po dito, 1 Kings chapter 8 verse 10 to 13, kapag ang mga pari ay lumabas sa dakong banal, ang bahay ng Panginoon ay napupuno ng ulap, kaya't ang mga pari ay hindi makatayo upang mga siwa dahil sa ulap, sapagkat napuno ng kaluwalhatian ng Panginoon ang bahay ng Panginoon. Pagkatapos ay nagsalita si Solomon, sinabi ng Panginoon na siya'y maninirahan sa makapal na kadiliman, ipinagtayo kita ng isang marangal na tahanan, isang dako na iyong tatahanan magpakailanman. So in the Old Covenant, God dwelt with His people, or God met His people through the temple at Jerusalem. Pero ang sabi po ni Apostle Paul, we are the temple of God. Tayo ang templo ng Diyos. Ang templo ay ang dako na pinananahanan ng Diyos. Sa temple ng Jerusalem, meron pong Holy of Holies kung tatawagin. Nandoon po ang Ark of the Covenant. But in the New Covenant, sa Bagong Tipan, we are this holy place. Ang mga Christians, ang mga believers, ang templo ng banal na Espiritu. And as God is holy, we must be holy. We must be imitators of God. Let us strive to be like Him. Pang-apat na punto. Makikita din po natin dito ang affection ng Panginoon sa kanyang mga mga tao. Sabihin ko sana ng katauhan, nagbibisaya. Ephesians chapter 5 verse 1. Ephesians 5:1. Ang sabi po dito, kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal. So nakikita po natin dito ang affection ng ating Panginoon para sa kaniyang mga tao. Tinawag ng Diyos ang kaniyang mga tao as beloved children. Yun ang ipinaliwanag ni Paul.
At ang mga anak, siyempre, kung titingnan mo ang aking anak, nako, pare-parehong mukha ni Jeremiah at pare-pareho ang kilos. Ganon din sa mga anak ninyo. 'Di ba? Mga little JC, mga anak ni JC. Pare-pareho ang kilos. Ang mga anak ay nagre-reflect sa kanilang mga magulang. And kung tayo ay anak ng Diyos, dapat mag-reflect tayo sa kabanalan ng Diyos. Matthew 5:43 to 45 once again. Narinig ninyo na sinabi, ibigin mo ang iyong kapwa at kapuutan mo ang iyong kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang umuusig sa inyo upang kayo'y maging mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Ibig sabihin, upang mapatunayan na kayo nga'y mga anak ng inyong Ama na nasa langit. Sapagkat pinasisikat niya ang kaniyang araw sa masasama at sa mabubuti at nagpapaulan sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Christians must bear the image of God. At kailangang pagbulay-bulayan po natin ito. Ang ating pagkilos dito sa mundo ay kailangang magre-reflect sa image ng ating Ama. 2 Peter chapter 1 verse 3 to 4. Please turn there. 2 Peter chapter 1 verse 3 hanggang sa 4. Ipinagkaloob sa atin ng kaniyang banal na kapangyarihan ang lahat ng mga bagay na kailangan sa buhay at pagiging makadiyos. Sa pamamagitan ng pagkakilala sa kaniya na tumawag sa atin sa kaniyang sariling kaluwalhatian at kabutihan. Gayon niya ipinagkaloob sa atin ang kaniyang mahahalaga at mga dakilang pangako upang sa pamamagitan ng mga ito ay makatakas kayo sa kabulukang nasa sanlibutan dahil sa masamang pagnanasa at maging kabahagi kayo sa likas ng Diyos. So we are called to be partakers of the nature of God. At di ba? Ang ating mga anak na magpipretend na nagkakarpentero kung karpentero ang tatay. So it gives joy to the father. Ang anak ding babae magpipretend na siya yung mommy. So ginagaya yung kanyang nanay. It gives joy to the mother also. And we should have this desire to imitate the Heavenly Father sa kanyang pag-ibig, hustisya, kabanalan. And panglima at panghuling punto, pansinin po natin ang ilang particular aspects na kailangan po nating gayahin. And in this aspect, ay binanggit po ni Paul ang character ng Panginoon na holiness or kabanalan. Holiness, di ba? Tayo ay maging banal sapagkat ang Diyos ay banal. Perfect. Binanggit din dito ang forgiveness. Di ba? Ang kapatawaran ng Diyos sa atin, we are to forgive others as Christ forgave us. Ephesians 4:32, at maging mabait kayo sa isa't isa mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. Ito yung teaching ng ating Panginoon. Forgiveness. Dapat gayahin natin ang forgiveness ng ating Diyos. Ang standard ay ang Panginoon. Mark chapter 11 verse 25 to 26. Ang sabi po dito, kapag kayo'y nakatayo at nananalangin, magpatawad kayo kung mayroon kayong anumang laban sa kanino man, upang patawarin kayo sa inyong mga kasalanan ng inyong Ama na nasa langit. Again, hindi po ang ating ability to forgive others ang batayan ng ating kapatawaran sa harapan ng Diyos. That simply means, if we will study the original language, is that if we have a forgiving heart, we are showing to the world that we have been forgiven ourselves ng Diyos mula sa ating mga kasalanan. Ano pa ang sinasabi ng ating teksto na gayahin natin? Ang pag-ibig ng Diyos. Ephesians chapter 5 verse 1 and 2 once again. Kaya't kayo'y tumulad sa Diyos gaya ng mga anak na minamahal at lumakad kayo sa pag-ibig gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin at ibinigay ang kaniyang sarili para sa atin bilang handog at alay sa Diyos upang maging samyo ng masarap na amoy. And this is really at the heart of being the children of God. That we will be imitators of our Heavenly Father bilang mga anak na minamahal. Kailangang
Dala-dala po natin ang wangis ng ating Ama. Kailangan po na ating gayahin ang ating Diyos. And it is only because we are children, that we are children to our parents, dahil anak tayo, I believe that we can really imitate our parents. It's because we are children that we can imitate our parents. At bilang children, talagang iniibig natin ang ating mga magulang. We are drawn to love and adore our parents. And as we adore God, we are drawn to worship Him and imitate Him. Kaya every Sunday sa pagpunta po natin sa church and every OFW community worship dito, alalahanin po natin, means of grace ito upang matulad tayo sa Diyos. Magaya natin ang Diyos. So we are to attend our worship with the motive of imitating God. And we can we can imitate God sa pamamagitan ng guidance ng Kanyang salita na ipinapangaral ng mga mangangaral. And because God's perfections rather, ang perfection ng ating Panginoon ay hindi masukat, kaya tayo ay nagpapatira pa sa Kanya. Nagsusumikap tayo na maging katulad sa Diyos, but we are aware at the same time that we fall short of the glory of God. Pero alam po natin na kailangan po nating tumingin kay Kristo palagi upang maging katulad tayo sa Kanya, upang maging tayo ay maging kawangis ng Diyos. Pero alam po natin that we really fall short. We continually fall short. At gaya ng mga munting mga bata, mga anak, maliliit po tayo at mahihina. Pero gaya ng mga minamahal na anak, sigurado po tayo sa awa ng Diyos, sa Kaniyang graciousness, sa Kaniyang compassion. And final point, mga kapatid, ang message na ito ay para sa mga mananampalataya. This message is for believers. It is for our children na naging believers na rin. But here is encouragement para sa mga wala pa kay Kristo. Kung nais ninyong ma-reconcile to God, mapatawad sa lahat ng inyong kasalanan, come to Jesus Christ. Repent of your sin and believe in Jesus Christ. May encouragement po ang banal na kasulatan na ang sino mang nagnanais na lumapit kay Kristo, hindi po niya itataboy. God is forgiving. He is a forgiving God for all who trust Christ and repent of their sin. Now, paano po natin nalaman na ang Diyos ay nagpapatawad? Look at verse 42 once again ng ating text, or verse 32 sa Ephesians chapter 4. At maging mabait kayo sa isa't isa, mga mahabagin, nagpapatawad sa isa't isa gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos kay Kristo. May assurance of forgiveness. Dahil pangako po ito ng ating Diyos. As long as there is true repentance, as long as there is true belief in Jesus Christ, and true trust and confidence sa substitute ng ating Panginoon, we will be saved. We will be saved. Pero kailangan talikuran mo ang kasalanan mo, kaibigan, at lumapit ka kay Kristo, hindi ka niya itataboy. Tayo po ay manalangin. Salamat po aming Panginoon sa reminder sa bawat isa sa amin sa gabing ito na gayahin namin. We will imitate God. The standard is God. Hindi po mababa ang standard. It's God. And by your grace, we will be able to imitate you, O God. Those communicable attributes that you have ordained to be communicated to us. Help us to do it, O Lord. Help us to set before our eyes the Triune Jehovah, especially Jesus Christ our Lord, upang kami ay mamuhay ng may kabanalan sa inyong harapan. This we pray in Jesus' name. Amen. Let us sing our final hymn. Take time to be holy.
with thy Lord. Abide in him always and feed on his word. Make friends of God's children, help those who are weak, forgetting in nothing his blessing to see. Take time to be holy, the world rushes on. Spend much time in secret with Jesus alone. By looking to Jesus, like him thou shalt be. Thy friends in thy conduct his likeness shall see. Take time to be holy, let him be thy guide, and run not before him, whatever betide. In joy or in sorrow, still follow thy Lord, and looking to Jesus, still trust in his word. Take time to be holy, become in thy soul. Each thought and each motive beneath his control, thus led by his Spirit to fountains of love, thou soon shalt be fitted for service above. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, salamat po sa mensahe na aming napakinggan ngayong araw na ito sa panibagong chapter sa book of Epistle of Paul to the Ephesians, chapter 5, na kayo po ay nagsasabi sa amin na gayahin namin kayo at gayahin namin kayo bilang mga minamahal na mga anak. Tunay nga, Lord, na it is an impossibility na gagayahin namin ang almighty, immutable God. But nonetheless, you have commanded, O God, that we imitate you, O Lord God, and not just to imitate in from whatever capacity, but as children, as beloved children. Salamat po dahil because of this, we have an infinite incentive. We have such a wonderful reason to imitate you because through adoption, you have adopted us into your family, O God, na maging mga anak ninyo na minamahal din tulad ng pag-ibig nyo kay Kristo. Salamat, O Diyos, sa mga bagay na ito at katotohanan ito na hindi kami magdi-despair. Bagaman continually we fail, O God, and we ask your forgiveness. But at the same time, we are encouraged to press on, O God, and to imitate Christ. Salamat po sa mensaheng ito at pagpalain niyo po ang application nito sa aming mga buhay and immediate application, O Lord, especially this week sa paghanap namin at paghanap ng mga tungkulin, O aming Diyos. Pagpalain niyo po ang bawat isa sa aming kanya-kanyang mga asikasuhin sa darating na linggong ito at pagtagpuin niyo kaming muli sa susunod na Lord's Day, O aming Diyos. Ito po aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po sa bawat isa. Good evening po. Good evening po. Good afternoon. Good afternoon. Po. Thank you for joining. Good evening po sa lahat. Good evening. Magandang hapon. Magandang gabi po. Hapon. Pastor. Good morning kay Kuya Dave na nanonood ngayon sa US. Morning sa kanila doon eh. Hi, Brother JC. Ako, Pastor. Good evening.
Good morning. Ang gabi Good po. afternoon. Good Ibang time evening. zone eh. And Kuya Tony, Good evening. Brother, and Brother Jerby, Brother Carlo,